Today guys, ang topic na i-discuss natin ay masasabi kong isa sa napakamahalaga or importanteng matutunan or malaman, lalong-lalo na ng mga nag-uumpisa pa lang or mga nagpaplano pa lang na mag-venture sa piggery business. Hello, what's up mga ka-farm boy? It's Doc Bench once again, ang inyong farm service. And kung saan man kayong dapalap ng daigdig sa ngayon, isang mapagpala at napakabuluhang araw sa inyong lahat guys. So it's been a while guys since the last time na nakapag-upload tayo ng video dito sa ating Facebook page. Sa kadahilan ng medyo naging busy tayo guys sa mga nakalipas na araw. At kamakailan lang din guys ay napaunlakan tayong maging guest speaker ng mga veterinary students sa Tarlac Agricultural University, yung kanilang College of Veterinary Medicine. Nag-conduct sila ng online seminar tungkol sa swine production. So, it's my pleasure na makapag-input ng kahit katiting na kaalaman sa kamalayan ng ating mga next veterinarian. So, dyan guys sa Tao or Tarlac Agricultural University, dyan ako nag-graduate. So, isang karangalan ang makapag-share ng kaalaman sa kanila. Nang sa ganun guys ay baka sakali madagdagan yung ating mga swine veterinary practitioner kasi sa ngayon sa nakikita ko mas marami yung lumalabas or yung nag-a-abroad ng mga veterinarians na nasa field ng swine kumpara sa mga pumapasok. So hindi maganda ito. So kaya naman sana makaingganyo tayo ng mga next veterinarians na pumasok sa mundo ng pagbababuyan. So today guys, ang topic na i-discuss natin ay masasabi kong isa sa napakamahalaga or importanteng matutunan or malaman, lalong-lalo na ng mga nag-uumpisa pa lang or mga nagpaplano pa lang na mag-venture sa piggery business. Itong topic natin ngayon ay matagal na itong inihintay guys ng marami sa ating mga followers kasi one of my video na discuss ko, nagagawa tayo ng isang production plan or magko-compute tayo ng isang production plan, ipapakita ko sa inyo nang magamit nyo sa inyong mga babuyan at na mag-visualize nyo yung saan papunta yung babuyan nyo. So this contents guys na magkakasunod ay dedicated para sa mga beginners or yung mga wala pang alam at mag-uumpisa pa lang and so on. Okay? So sana sundan nyo hanggang sa dulo. So yan guys, nakikita nyo sa aking right side ang title ng ating content ngayon at sa mga susunod pa ay tungkol sa swine production, feasibility study for beginners. So, yung mga magiging contents natin ay ito. So, maraming parts yan guys. Hanggang 10 parts tayo. So, umpisa natin sa pinakauna. Ito, rough discussion lang kung ano yung mga topic na susunod. Okay? So, part 1 yung ating introduction sa ating situation or yung ano yung nagaganap ngayon sa swine industry. And then next yung feasibility checklist. Okay, importante ito guys. Ito yung kadalasan nami-miss or na kakaligtaan ng marami sa atin dyan na nag-uumpisa sa babuyan. Okay, so ang mga pag-uusapan natin dyan ay tungkol sa marketing, which is ang pinaka-importante sa lahat, marketing. Okay, tapos next yung resources. Ano yung mga resources na kailangan mo, environmental factors na kailangan i-consider, tapos yung biosecurity, health risk, and management. So, importante yan guys. Na yan ang bagay na kailangan mong unang isipin before ka mag-start. Next, third part natin ay yung mamimili na tayo guys ng anong klaseng farm. Ano yung nababagay na farm doon sa lugar, sa panahon, at sa klima. Okay, so dyan na papasok yun guys yung mga lagi nating naririnig na genetic farm or yung nucleus farm. Tapos nandiyan na yung multiplier or multiplication farm. And then, yung production farm, yung pinakadulo. Okay? So, lahat yan guys, matututunan nyo kung ano yung mga differences ng mga yan. Okay? So, next part, yung choosing ng type of farm based on operation. So, ilan sa atin narinig nyo na yung farrow to finish operation. Ito na guys yung breeding, pupunta sa finishing. So, i-discuss natin yan section by section. Okay? So, there are 3 types ng farm operation. Isa na dyan yung farrow to finish operation, and then yung farrow to feeder, and then feeder to finish operation. So, mamimili ka base dun sa kung ano yung kakayahan ng budget mo or yung base sa interest mo. Okay? So, ang ipapriority natin na i-discuss dyan guys ay yung farrow to finish kasi yung complete set.
from breeding papunta sa finishing. Okay, so iisa-isahin natin yan detail by details. Next, yung choosing the type of breeding method. So ito, very narrow lang to guys, but important siya. So yung differences ng natural breeding at artificial breeding, kung ano dun sa dalawa, base din sa interest mo or sa plano, ang gagamitin natin. Okay? So, next part natin is yung choosing ng right breed of pigs. So, sa interest mo ba, anong klaseng farm ang gagawin mo? Anong klaseng baboy ang aalagaan mo? So, dyan natin, babalikan natin guys yung mga ilan sa mga na-discuss na natin sa ibang videos ng mga magandang breeds na dapat mong alagaan. Yung Duro, Pitrin, Large White, ano pa. Next, yung method of farming. So, anong klaseng farming ang gagawin? Diyan na papasok si intensive commercial farming, pre-range commercial farming, and then extensive or yung backyard farming, which is common sa atin dyan sa Pilipinas. So, iisa-isahin natin yan guys. So, makikita nyo kung hanggang sa, simula dun sa pinaka high end, hanggang sa pinaka down or lower part ng farming system or method, ipapakita ko sa inyo kung nasaan na ba yung itsura ng pinaka-modern. Kasi ang alam natin na modern farm ay yung meron lang automatic feeder, so on and so forth. Which is, hindi na yun guys. Yung modern na tinatawag ngayon ay talagang high-tech, automated. Okay? So, ipapakita ko sa inyo yan guys. I-illustrate natin yan. At ma-visualize nyo kung nasaan na ang swine industry ngayon. And then, pangwalo, yung choosing ng what type of housing. O, ito na. So, dahil yung dumaan ka na ng checklist mo, napili mo na kung anong klaseng breed, anong klaseng breeding methods, ayun, yung housing na ngayon. Which is, i-design natin kung ano yung topography, ano yung klima, ano yung meron dun sa lugar na paglalagyan mo. So, dyan papasok si open type pig house, greenhouse type pig house, and then closed type pig house, which is tulad dito sa pinagtatrabahuan ko yung closed type pig house. So, isa-isayin natin yan. I-compare and contrast natin lahat yan guys para kayo mismo makakapag-isip na ito pala ang maganda dito sa lugar natin. Sa lugar na ganyan, ito yung pinakamaganda. So, pang-siyam guys, ang pinaka-importante sa lahat na inihintay ng lahat dito, yung learning how to make a production plan for a small-scale farrow to finish operation. Okay? So, dito gagawa na tayo ng isang example ng set ng sow level. Kukumpitin natin lahat kung simula sa breeding hanggang sa finishing. Ang importance nito guys ay mabivisualize mo ngayon kung ano yung mga mangyayari sa gitna, like ilan yung mag-breed mo, ilan yung ipapanganak, ilan yung farrowing crates, ilan yung nursery, breeding, gestation crates, finishing pens, lahat madidiscuss natin yan. Makukompute mo yan guys. So, ang kagandahan nitong production plan guys ay hindi lang pati yung feeds, makukompute mo na yan sa loob ng isang taon. Mapipredict mo na or mapaghahandaan mo na base dun sa magiging production mo. Kasi kalkulado mo na lahat eh. Ilan yung ipapanganak, ilan yung ibebenta, ilan yung mapupunta sa finishing. So alam mo na kung ilan yung feeds na magiging konsumo nun hanggang ibenta sila. Okay? So lahat based on calculation. So lahat magiging efficient siya guys. Hindi siya yung typical na farm na nakikita natin na kapag pumasok ka doon, makikita mo merong isang nursery pen na the entire month walang karga. Ganon din sa gestation or sa finishing section, merong mga lugar na walang laman. So, inefficient yun guys. Ibig sabihin, hindi siya napaghandaan or nakalculate ng maayos yung production. Kaya merong mga places na hindi nagagamit. So, pag nakakita kayo ng isang farm na ganon guys, na merong mga lugar na hindi nagagamit, ibig sabihin, inefficient yung calculation ng production plan. Hindi na optimize yung design or yung layout ng farm. Okay, so next yung panghuli, ito na yung farm building designs and layout. Okay, kasi dahil nga correlated ito dun sa production plan, na-compute mo na yung production mo. So, malalaman mo na, yun na nga, yung nasabi ko, yung ilan yung ibibreed mo. So, alam mo na kung ilan yung breeding crates. Ilan yung mabubuntis, alam mo na kung ilan yung mag-gestate. Tapos ganun din, ilan yung manganganak, ilan yung farrowing crates na ipapagawa mo hanggang sa dulo sa finishing. So, may mga designs yan, meron yung mga dimensions, mga standards. Sa Pilipinas, meron pang DA standard na nalalaman. Okay, so
pag-uusapan natin lahat yan guys. Okay, pati yung layouting, meron yan kasi merong mga design ngayon guys na tinanggal na yung makalumang design like kung narinig nyo na yung Freedom Stall dito sa Canada, start ng 2020 kung hindi ako nagkakamali, bawal na magpatayo ng farm na naka-individual stall or crates kasi it's against animal rights. Yun. Bawal na sa kanila yon. So, ang gusto nila dapat may freedom yung baboy. So, kapag nakakulong siya sa farrowing crates, dapat may freedom siya. Kaya tinawag siyang freedom stall. Sa finishing naman, same sa gestation. From first week hanggang before sila manganak, freedom stall siya. Magkakasama sila dyan. Okay? So, kaya tinawag silang yun, freedom stall kasi may freedom silang mag-roam around sa loob ng kwan hanggang sa mga anak sila. Okay guys, so yun na yung latest nga. Pero ano yun, incorporated yun ng kwan, ng mga high-tech equipments. Kaya hindi kailangan ng masyadong involvement ng tao. So yan guys yung 10 part. 10 part lang siya pero multiple episodes yan guys. Ngayon yung topic natin ay episode 1 lang to. So kung bago ka lang guys sa page ko or sa channel, huwag mong kalimutang mag-follow or i-subscribe ako sa aking YouTube channel. Baka sakaling kumita din tayo. So yan, nakita nyo na kung ano yung magiging flow of contents natin. So may idea na kayo kung ano yung mga next. Pagdating naman guys sa question and answers, yung mga related lang sa topic ang pagbibigyan nating sagutin dyan sa comment section. Like kung breeding yung pinag-uusapan or yung topics, mga sa breeding lang guys yung sasagutin natin. Okay? So kung nakita nyo sa episode ay nasa finishing na tayo, so kung ang tanong nyo ay pang breeding, balikan nyo lang yung video kasi nalipasan mo na yon. Balikan mo lang. So makikita mo dun sakali yung sagot na hinahanap mo. So hanggang dyan muna sa ngayon at sana makuha ko ang interest nyo na sundan itong aking series or episodes. Okay guys? So I see you on the next video. Bye!